Hello, brilliant people. This is Jared Bagaze, and welcome to Jared Talks. In tonight's conversation, I just want to share to you my preparation for tomorrow. Kasi, first time ko itong na-experience. I don't know if tama ba yung memory ko, but so far, sa mga nagdaang typhoon before, more than 2 years na ako here, pero sa mga nagdaang typhoon kasi, hindi ganitong nag-prepare yung mga tao. As in, nung pagka-receive ko ng message, aside from that, napaka-early ng message ngayon, at 8 p.m. or earlier than that, siguro nagpalabas na yung government. Pero mga bandang 8 p.m. ko pa siya nalaman. Mula doon sa head namin sa TFATP, nag-inform na siya na walang pasok tomorrow. And kasunod naman niya, nag-inform naman yung aking coordinator sa school na wala ngang pasok tomorrow dahil may typhoon. Pero nagulat ako mga my dear kasi super daming nag-prepare ng pagkain para bukas. I don't know kung anong kind of bagyo na ito kasi hindi naman ako nanood ng balita, pero feeling ko yung nakita kong video doon sa Batanes kasi parang from the Philippines ang typhoon na ito, tapos pupunta siya sa next sa Taiwan. So parang tomorrow siya papasok dito sa Taiwan or maybe ngayong gabi. I'm not really sure about that, but so far yung as of the moment 9:21, tahimik pa talaga yung paligid, wala pang ulan, wala pang hangin na nagaganap ngayon here. So, nung na-receive ko yung message na walang pasok tomorrow, agad-agad akong pumunta sa grocery para bilhin yung mga kakailanganin ko bukas. Actually, kapag nagluluto ako, ito talaga yung recipe na ginagawa ko most of the time. So, pakita ko lang sa inyo mga my dear kung ano yung pinaghahanda or prepare natin para tomorrow kasi expected na yan na yung mga Uber, yung lahat ng mga nagde-deliver ng food is hindi talaga yan sila functional tomorrow. Kaya dapat ready tayo. Actually, wala akong ini-expect na, although narinig ko na may typhoon, pero hindi ko siya inisip na magka-cancel agad-agad ng pasok ngayon kasi dito sa Taiwan, hindi talaga agad-agad yan ginagawa if it's not really dangerous to people. Parang ganun yung na-experience ko so far for more than 2 years of staying here. So ngayon talagang in-inform kami ahead of time and marami nga talagang nagpapanik buying ngayon sa mga grocery stores. Kasi nung pagpunta ko doon para bilhin ito, ang dami po talagang tao. As in, nakapila po kami para magbayad ng aming mga pinamili. So parang ganun siya. Balikan natin yung pag-uwi ko ngayong hapon. Normal lang talaga siya kasi wala ngang ulan ngayong hapon at saka walang hangin. So, ang ginawa ko, naglaba talaga ako mga my dear. Meron akong sinampay doon ng mga damit. Okay, kasi ang expectation ko, kailangan kong maglaba dahil wala na akong susuotin sa Thursday at saka sa Friday. Parang ganun. So, naglaba pa talaga ako. So, iniisip ko ngayon, I need to, siguro ipasok ko siya before 12 midnight. Kasi baka pagising ko tomorrow, ang lakas na ng hangin at saka ulan. Yung sa labasan ko kasi open talaga yan siya. And if ever na umulan, automatic mababasa talaga yung mga damit ko kapag super lakas ng hangin. So, ang plano ko ngayon, before ako matutulog ngayon, ipapasok ko siya sa loob ng aking kwarto. Siguro isasampay ko siya dito. I don't know kung paano ko siya gagawin. Basta magpaplano na lang tayo after this video. At yung lutuan ko din na nasa labas, siguro ipapasok ko siya as early as now. Kasi baka tomorrow hindi ko na siya magawang ipasok dito sa lakas ng hangin or ulan. Kasi sa mga nagdaang mga typhoon, yun talagang part na yan is napakahangin at saka napakaulan talaga. So meaning to say, I cannot cook properly kung doon ko lang siya ilalagay sa labas. So, ang plano ko ngayon, ipasok din siya dito ahead of time para wala na akong problemahin tomorrow, hindi na ako lalabas. So, the good thing here, kompleto tayo sa tubig, sa pagkain, meron tayong lahat. So, ito yung pinamili ko so far, just wanna share with you. Ito ay meron na tayong tomato. Kasi, recipe ko talaga itong mga my dear na niluluto ko. Ilang beses ko na itong ginawa here kapag meron akong enough time, niluluto ko talaga to. So, I have here my tomato. I also have here ginger. Although, I don't know if meron pa ako sa ref. Pero, para sure, binili ko na lang din siya in advance. And, bumili din tayo ng egg. Ito siya. Ayan. Ako pag bumibili ako ng egg dito mga my dear, gusto ko yung expensive. I don't know, basta pagkain gusto ko yung the best talaga na product ang mabibili ko.
I also have my mushroom here kasi hinahalo ko talaga to. Part of the ingredients. Lumalapot kasi ang mushroom. Wala nang carrot doon sa grocery store. Ubus talaga lahat. As in, super duper. Buti na lang sa ref ko, I still have my carrot with me. So, magagamit ko pa siya tomorrow. So, here is the mushroom. And I also have here my potato. Kasi kailangan din itong lulutuin ko ng potato. Isa lang yung gagamitin ko. Kaya lang nakapack na siya. Wala na yung tingi-tingi na pwede ka lang pumulot ng isa. So far ngayon, nakapack siya. So, I need to get this one. So, we have potato here. Sana fresh. And, ang kailangan ko lang sanang cabbage is 1/4 of this one or half of this one kasi yung 1/4 na size. However, dalawa na lang talaga yung natira doon na usually ang dami-dami niyan pero tonight, dalawa lang ang natira. So, eto na lang yung kinuha ko. I don't know how much is this one pero okay. Tapos, ang dami nating garlic. Kasi yung isang buong garlic talaga yan ang hinahalo ko. Masarap kasi ang garlic kapag marami siya sa niluluto mo. Kaya, of course, ang dami kong ganitong binili. Isang pack talaga. Kasi wala yung mga tingi-tingi ang liliit, mga my dear. I don't know kung meron pa ako sa ref, pero para sigurado na tayo, bumili na rin ako ng garlic. Ayan, so I have here. And also, baka gusto kong tikman ito. Medyo nag-crave ako, bumili ako ng isa. I think 25 NT ito, if I'm not mistaken. So I also have here, kasi baka maginaw tomorrow. So, meron tayong panlaban. Ayan. So, spicy flavor naman ito mga my dear. And bumili din pala ako ng alcohol kasi wala na ako dito. Ubus na talaga yung alcohol ko. Ayan o. So, bumili na rin ako para ma-refill na natin yan. And ang pinaka-highlight ng ating ingredients is ito. Na kung saan mga my dear, ang expiration niya is tomorrow talaga. So, iniisip ko kung lulutuin ko siya. Kasi pwede ko talaga itong lutuin tonight para bukas kain na lang sa morning. Pero gusto ko din na fresh yung kakainin ko. So, I have to think kung lulutuin ko ba ito ngayon or baka bukas na lang. Siguro bukas na lang talaga para medyo mainit yung sabaw. Kasi yung mga other ricados nito na gagamitin natin is kompleto ako doon sa aking area. So, nandun nakalagay yung mga pepper na gagamitin ko and all other ingredients na ilalagay ko. So far, meron pa ako. Although wala ako nung Silver's One soy sauce natin sa Philippines kasi naubusan ako. Naghanap ako ng palang pang replacement dito sa Taiwan. Pero iba talaga yung soy sauce ng Philippines. Kaya medyo hindi ako masyadong excited sa aking sausawan. But anyway, apart from that, nabili natin yung ating kailangan. Yung bigas ko is nandun. May tubig ako. So everything is okay. Siguro I have to say, here in Taiwan kasi, kung nasanay tayo sa Philippines na nawawala ang kuryente kapag may typhoon, which is much nakakatakot talaga siya because hirap na hirap ka nga sa sitwasyon kasi ang hangin, ang lakas ng ulan, nawala pa yung kuryente. So, mas lalong nagpahirap, diba, sa situation. Here kasi, it's not like that. Okay? Kapag may mga typhoon here, napaka-okay talaga ng electricity. So, you can still mobilize and do something what you wanna do. So, buti na lang, dinala ko yung laptop ko, mga my dear. Kasi ang inisip ko pa naman, kanina, hindi ko dadalhin yung laptop ko kasi super bigat. Tapos, meron pa akong charger sa laptop ko. Dala-dala ko kasi araw-araw yan kasi doon ako sa aking faculty office na gagawa ng mga PowerPoint and all. Although I have my computer sa aking room pero ginagamit ko talaga yung laptop ko almost every day. So, iwan ko sana siya. Buti na lang dinala ko siya kasi wala palang pasok tomorrow. So, anyway, na-inform na tayo ahead of time. Thank you, Lord. So, mag-pray tayo na hindi siya masyadong malakas kasi nakita ko doon sa Batanes, medyo grabe talaga yung hagupit ng hangin. So, hopefully, it's not like that here. But, kailangan natin mag-pray at saka mag-prepare. So, buti na lang I have everything here so far. So, keep safe everybody sa lahat ng mga Filipinos and mga Taiwanese people living in Taiwan. Let's pray for our safety. Kung gaano man to kalakasan na hindi tayo masyadong mapinsala. So, that would be all for tonight. Bye-bye!